Hello Capricorn! Welcome dito sa iyong bonus reading for this month or kung kailan man makarating sa itong reading ko. Since timeless reading din naman ito. Sun, Moon, Rising, or Venus signs, pati na rin cross watchers, all genders welcome. As long as nakaka-relate po kayo. Thank you. Kung napadpad ka man dito sa page ko or channel ko or kung napadpad man sa'yo yung reading ko. Kung bago ka, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel at pa-follow na rin sa aking FB page. Thank you dun sa mga hindi umalis sa YouTube membership ko, mga hindi umalis sa subscription sa FB page ko. Pati na rin yung mga generous top star senders natin. Big shoutout Miss Yoli Soliman and Miss Michi. Pati na rin po yung mga ibang star senders natin. Unang card mo, ano to? Bully. Ako. Bully, indulgence, readiness, adventure, memory. Meron kang Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy yan. King of Cups, Water, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Two of Swords, Libra energy. The Eight of Swords, Gemini energy. Sa bottom ng deck mo, you have King of Swords. So, maraming air signs. Gemini, Libra, Aqua, Aries, Leo, Sagittarius, or Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Yung mga numbers na lumilitaw sa bara mo, may 68, 47, 44, number 0, 20, number 1, number 2, number 8. Okay. Alam mo, meron ako nakikitang energy dito ng parang nag-i-enjoy sila na pinagtitripan ka nila. Capricorn. Yun nga yung bully card. Pinagkakaisahan ka, pinagtutulungan ka, ikaw yung tinuturo, ikaw yung laging pinapahiya, binubuli, pinag-uusapan, ginogosip. At itong trio na to, hindi ko alam trio parang tatlo sila or grupo. Basta grupo. Hindi ko alam kung saan yan. Pero trip ka nila, basta ikaw target, ikaw trip, ikaw ang trip ibuli dyan. Lahat yung mga binanggit ko kanina. Kung saan man yan. Okay? So, pwedeng ikaw maging hot topic dito, ma-hot seat ka, may mga nakakahiya, may mga ganon. Kwento-kwento, intriga, pangbubuli. Oo. Merong readiness card. So, parang ang sinasabi niya bara na yan, Capricorn, ay maging handa ka anytime. Oo. Parang karera, di ba pagputok ng hudyat, takbuhan ka agad Parang ganun, parang anytime mag-prepare ka dapat alisto ka, mag-ready ka, any moment. Hindi ko alam kung tungkol saan. Meron kang dito, may mga bagong something exciting with the adventure card. Pero pwede rin kasi yan card ng pagta-travel. Pero basta merong mga something dito na
Parang full card yan eh. May mga new adventures, new experiences, or new people na mamimit. May bagong place na pwede mong puntahan, pwedeng new opportunity. Oo, basta meron kang something na, basta may bago eh. May bagong paparating na maaring puno ng ano yan, ng adventure sa iyo. Excitement or adventure. Kasi bago. Diba gano'n naman pag bago, pag hindi pa natin na-explore, pero pagka lagi na nating pinupuntahan, bored na tayo, lagi na tayong pumupunta dun sa ibang lugar naman. Example ko lang yun, pero na nafe-feel ko lang doon sa card na yun is parang merong something na bago darating sa iyo. Na for sure, magiging curious ka, ma-excite ka dyan. No? May mga bago ka kasing madidiscover eh. Isa pa yun eh. May mga new possibilities or discoveries para sa iyo dyan sa bagong venture na yan. Okay? Ano pa, yung memorabilia yan eh, yung isang card eh, memory. Could be, merong sinasabi dyan na may reunion. So, hindi ko alam kung family reunion ba yan, class reunion, or ma-reunite ka with someone. Parang mala 6 of Cups energy. Kasi may mga memories, may nostalgia, tapos merong possibility na ma-reunite ka dun. 'Di ba? Magtagpo kayo uli or magkaroon ng mga reunions, no? Kung sa family man yan or sa mga magkakaibigan, sa class, no? Basta meron something na manunumbalik yan na meron kang mga memories tungkol dyan sa sa bagay na yan or person na yan. Romantic man hindi. Ayan talaga merong bago. Ito yung sinasabi ko eh. Parang full card tsaka ito. Whether opportunity ito, mga bagong adventures, sa may bago or new person, si general reading to eh. Pero more on opportunity. Or sa creative side mo yung mga adventure yan. So meron kang something na bagong i-explore at ikaw ay magiging very hyped about this. Andun yung enthusiasm, andun yung spark, yung excitement, yung passion. So, expect mo na yung mga energies na yan, whether yan sa mga gagawin mo, mga bago mo papasukin or sa bagong person, bagong relationship. Oo. May pag-explore, merong thrill, alam mo yun, may excitement. Ano pa? May energy ng past person dito. Magkaibang person. Yes, magkaibang person yung nafe-feel ko. Merong bagong person. Could be meron kang bagong kakilala, kakikilala pa lang, makikilala ka pa lang. Pero kasi merong isa pang person. At saka, dito, dun sa isang person, parang stuck yung energy. Hindi ko alam kung ikaw ba yung na-stuck sa kanya o siya yung na-stuck sa'yo. So, dalawang magkaibang energy yung napipick up ko rito about person sa romantic. Kasi merong ditong bago tsaka meron ng hindi na bago rito sa'yo. Pwedeng si fire, pwedeng si air, tsaka, or si water. Hindi, alam mo, kung sino man ito, pwedeng energy mo yung tinutukoy niyan o yung isa, na-stuck talaga, na-stuck ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito, nakakakawala sa'yo. Or vice versa. Hindi ka pa rin siguro nakalimutan. Hindi pa rin nakahanap ng bago, hindi pa rin nakamove forward, nakamove on yan. Yun yung nafe-feel ko about dun sa isang person. Pero nakikita ko kasi merong bagong person dito na darating eh. Pwede kasing yun, yung person na yun ang na-stuck sa'yo. Kasi ito, parang ikaw, parang hindi mo na yata love yan or hindi ka na
Pwedeng nagbago na yung feelings mo dyan. Pwedeng hindi ka na interesado. Pwedeng interesado ka dito sa bagong na-meet mo, or kakakilala mo lang, or paparating pa lang sa'yo. Pero dito sa isang past person na hindi naka-move on, na na-stuck yun, siguro hindi ka na ano dyan eh. Pwedeng hindi mo na type yun eh. In terms of career, yes, may opportunity. Oo. In terms of career, in terms of pera, may opportunity. Yun yung nakikita ko. Actually, may mga limitations dito, pero itong limitations na to is more on mga self-inflicted na mga limitations yan, which means pwedeng yun lang yung mga negative thinking mo. Sorry naman na dighay ako, excuse me. Oo, kasi parang kailangan mong mag-leave ng iyong comfort zone eh. Capricorn, pwedeng yun yung sinasabi. Pwede kasing nagiging undecided ka eh. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Siyempre, pagka ganun, malaking hindrance yun sa mga possibilities sa'yo. Kung mananatili ka lang dyan na takot kang sumubok, na ayaw mo umalis dyan sa kinakatayuan mo. Kasi natatakot ka magkamali. Yun yung na-reveal ko sa Two of Swords. In love life man yan, in career mo, kailangan mo pa rin maging matapang, mag-take ng chance. Okay? Masyado ka sigurong takot magkamali. Walang growth pagka ganun. Okay? Walang breakthrough pagka ganun. Yan eh. Masyado kang wise eh. Wala namang masama doon. Masyadong maingat wise. Kaya lang, alam mo yun, minsan mamimiss mo yung ibang opportunity. In love or in career. Okay? Yun na yung napifeel ko dyan. Sa pagtitake ng chance. Or masyadong pagiging guarded, or masyadong maingat na takot magkamali. Okay? This is a short-term solution. Okay, ano kaya to? May sinasabi dito na kung ano man tong naiisip mo, hindi ito yung kumbaga sa sugat, tinapalan mo lang ng band-aid, pero hindi naman actually nagamot na remedyohan yung problema. Temporary nga lang daw eh. Short term. So, kailangan mo mag-isip ng sureball talaga na solution dun sa problem na yun. Hindi yung panapal lang. Okay? Negativity is blocking the path from success. Ano sinabi ko sa iyo? Na-feel na naman ng intuition ko yan. Ito ay confirmation. About the Two of Swords a while ago na dinidiscuss ko, tsaka Eight of Swords. Kung ayaw mo umalis dyan sa kinatatayuan mo, kinalalagyan mo, ayaw mo igalaw yung sarili mo, walang mangyayari. Hindi ka mag-grow, hindi mo rin makikuha yung full potential mo kasi takot ka. In love man yan, in career. Ayan o, negativity is blocking. Kasi di ba sinabi ko is more on negative thinking yung Eight of Swords na yan. Okay? So, nasa sayo yan. Not enough energy is put into this. So, may something dito na hindi sapat. Kulang yung effort. Kulang yung energy. Sa relationship man yan or sa gawain. Sa goal. Abundance and prosperity lies ahead. Diba? If only magti-take ka ng risk. Siyempre careful na yan. Yan man yung bara-bara lang. Pero alam mo yun, andun yung abundance and prosperity eh. Lalo na kung lalakasan mo yung loob mo na mag-try. Ano pa, you're very close to getting your wish. Okay, ano pa hinihintay mo? Malapit na raw yan. Meron something na malapit nang ma-achieve yung wish mo rito. Okay, yan yung mga messages for you. Kita-kits sa next reading. Godspeed, babush.